Bakit sa basketball ay bawal sa PBA maglaro ang Pilipino? Bakit may discrimination? Yun. So, ang violator ngayon dito ay PBA. And then the loan conference is the All Filipino Cup or Philippine Cup. Si Brownlee cannot play in the All Filipino. Opo, he cannot. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Have an issue there kasi ang general rule lang batas natin, no discrimination. Tolentino. Sa Department of Justice, may pagkukulang ba rito ang PBA o pwede ka bang pwede ba kasuhan ng PBA? Srika Agustin from the Department of Labor. Kung sakasakaling sila ay maging ma-approve na maging Filipino citizen. Kanina po si Miss Grace Tanto ay hindi siya pwedeng maging presidente ng kanilang eskwelahan sa Cagayan de Oro. So po pwede na siya. Ayon sa batas. Halimbawa po si Father Vice Sheikh, gusto rin magbukas ng eskwelahan. Pwede po 'yan. Yes po. Ayun. Since Halimbawa naturalized. po si Mr. Woon Suk Hyu. You're from Makati. Where in Makati? Taguig side, Makati side, saan? Makati side. Yes. Halimbawa po Makati si Mr. Woon Suk Hyu. Gustong tumakbong barangay captain sa Makati. Pwede rin? Filipino citizen na siya? Natural born, sir. Natural born. Ayun. Pero halimbawa po sigurado ka, natural born? Ha? You might be wrong. Yes. Pwede siyang tumakbo. Ay, So, halimbawa pong gusto niyang magtrabaho sa maging isang siya ngayon ay nasa mga digital. Gusto niya mag-apply sa isang trabaho dito sa isang call center. Pwede. yes, sir. Pwede. Ang Pilipino na siya, di ba? Opo. Ayun. Halimbawa siya meron pala siya. Are you involved in boxing, Mr. of basketball? Mr. Woon Suk Hyu. What sports? Just golf, Your Honor. Golf. Not basketball. Gusto niya magaling siya, Pilipino na siya, pwede siya sa national team ng golf. Yes po. Ayun. So, kung gusto niya magpulis, Ang qualification po. pwede. Filipino na. Yes, sir. Di ba? Filipino na. So lahat ng karapatan ng Pilipino na binibigay sa mga Pilipino rin ay pwede nilang tanggapin. Yes, sir. Baka kuha sila ng card, yung gaya ng pinamimigay ni Senator Gatchalian, yung PWD card, Senior Citizens card, NATO card, lahat ng mga ayun yung mga cards na totoo. So lahat po doon ay pwede sila, yung mga binibigay ng pamahalaan. Yes po. Ayun. Yun lamang po, Mr. Chairman. Sige, Senator Gatchalian. Maganda yung topic na nabuksan, except yung mga natural born, di ba? So, what are the limitations kung hindi ka natural born? Number one, yung pagtakbo sa Kongreso, di ba? Pagtakbo rin sa Senado. No, what else ang hindi President and Vice President. Di ba? Yun lang ba? Okay. Teka muna, meron ba sa inyo nagbabalak na kaya ba kayo gusto maging Pilipino dahil tulungan nyo kami sa Senado? Ganon? Alis po. Sali. Okay. Teka, ganito. Medyo nabitin kasi ako dun sa 3 minutes na explanation. Can you submit in writing just an essay on why do you really want to be a Filipino? But limit it to maximum 2 pages, short band, font 14. Okay? Okay. Assignment. Okay. That's your homework. That's your homework. Okay, we will now proceed to part 3. What is Pending, the motion? subject to the submission of Yes, subject to the submission of the documents. Although the COMSEC said that even before we heard the petitions, they already complied. But double checking, then subject to the submission of your homework to the chairman,
We will now, what's the motion? We will now, Have this deemed submitted to the plenary, deem submitted to the committee. to the To the committee. committee. The committee will have to decide. Sige, but don't leave us first kasi tapusin lang namin itong part 3 kasi so that you will also learn kasi this is about yung mga na ginawa yung na naturalize na namin in the past na sa feeling ng author of the resolution, Senator Tolentino, they have not been allowed to enjoy the full privileges and rights of a Filipino citizen. Yan yung ano. And then I want to end our hearing today with the singing of the national anthem to be led by our applicants. Okay? We will do it after when we end our hearing. So we now proceed to part 3 on the resolution of Senator Tolentino. Nabasa naman po ninyo. So let's go direct to the point. Ano ba yung Senator Tolentino will make his Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ito pong resolusyong ito, kung hindi ako nagkakamali, ay na-file ko pa ito nung mga 2 taon na ito. Ito po yung tinatanong ng marami. Na-file po ito July 26, 2023. Almost 2 years. So tinatanong nila, bakit daw po tayo pag nagna-naturalize ng direkta na ako, yung mga PBA, yung mga players natin dating import sa PBA, pag naging Pilipino na, may Filipino passport na, nakatira dito, paglaro sa PBA, import pa rin. Hindi pwedeng lumaro sa All Filipino. Hindi pwedeng lumaro sa anuman liga ng Pilipino ang namumuno. So, kagaya nung sinagot kanina ni Ma'am Rica, wag muna kayo umalis. Kagaya nung, ito si Rica. Kagaya nung mga tugon kanina, sila ay Pilipino na. Bakit pinagkakait kanila yung ibang karapatan? Pwede na rin sila maging Philippine Sports Commissioner. Di ba? Bakit hindi sila makalaro sa PBA as a local? Ganon din po siguro yung ibang in-naturalize namin. Recently, we have naturalized Mr. Alexander Korobin from Russia. Pilipino na pag napirmahan ni Presidente. Pero ang alam ko, makakalaro siya sa mga skating tournaments dito kung meron. Ganon din po yung sa mga jiu-jitsu. Ganon din po yung sa mga ibang sports. Bakit sa basketball ay bawal sa PBA maglaro ang Pilipino? Bakit may discrimination? Pag Pilipino ka, hindi ka makalaro. Kahit pa holder ka na, pwede ka naman tumakbong barangay captain. Pero bawal kang maglaro sa PBA. Bakit ganon ang discrimination ng PBA? Pwede siyang magtrabaho, pwede siyang ma-elect, mapera na lang doon sa nangangailangan ng requirement na natural born siya. And yet, hindi siya makalaro as a Filipino. Yun ang nakalagay ba doon sa secretary, nakalagay ba doon sa naturalization law natin na the said naturalized Filipino? For example, Justin Brownlee will only be a Filipino once he play abroad. Di ba? Filipino na siya for all intents and purposes. The same is true with Marcos Douthit. The same is true with Andre Blanche. Si Kwame, practice player na lang. Hindi naman nakakalaro na. Nandun na lang sa import na rin siya. Kahit dito pa nag-aral sa Ateneo. So yung po yung, kasi marami pang ganon similarly situated. So may we ask from the Philippine Sports Commission, the Department of Labor, the Solicitor General muna. Unahin natin Solicitor General. Pwede ba maglaro na yung Pilipino sa Filipino League? Senator, if I do not recall any law barring barring naturalized Filipinos to play in those kind of leagues, Your Honor. And Wala nagbabawal. Can he study law? Can he study law? Can he enter a law school and take the bar exams? naturalized Filipinos can exercise their professions. So pwede maging judge. Yes. But, Judge, I think judges, Piskal, pwede maging piskal. if I remember correctly, Pwede Senator, maging state yes. solicitor, gaya mo. I think RTC judges are required to be natural Pwede maging born. state solicitor, gaya mo. We state solicitor Pwede depending. maging chief PNP.
I am not aware of the qualifications for Chief PNP. Yun na Mr. nga. Chair. So, tuloy mo lang yung sagot mo. There is no law barring them from... Yeah, barring them from playing in those leagues as Filipinos, Mr. Senator. Si ano po, si Department of Labor. May we read our position paper, sir? We support the intention of the resolution, particularly in protecting the naturalized citizen against any discrimination. May we note that the DOLE ensures equitable employment opportunities for all. Thus, the programs of the DOLE are inclusive and may be availed by the natural citizens. For the Senate Resolution number 701, we kindly defer the expertise and wisdom of the appropriate agencies as to the participation of the naturalized citizens in joining local leagues po, such as the PSC and the BIS. Thank you po. Before we continue, the chair acknowledges the presence of Senator Mark Villar. Thank you, sir. Okay, go ahead. Get Senator. So, ang tanong po, Department of Justice, bawal ba maglaro? Your Honor, I also do not recall any prohibition on the matter, Your Honor. So maybe So kung walang prohibition, yung gumagawa noon ang nagva-violate. it would depend on the law on the matter, Your Honor. Hindi, sabi mo nga walang prohibition, walang law. Yes, Your Honor. As of now, Your Honor, I don't recall any law on the So matter. ang violator ngayon dito ay PBA. Anong ibig sabihin ng PBA? Hindi Philippine Bar Association. The Philippine Basketball Association. Your Philippine Honor. Basketball Association. May we ask the PBA or the PSC as to their positions on the matter? Yeah, to your question kanina for Simon Yo, if he's going to be a Filipino citizen, can he play golf already? There are certain sports na yung IF has a ruling na they have a number of years eligibility. For example, squash, they have a 3-year eligibility, so they can't play right away. For in sa FIBA kay Brownlee, they're allowed to play right away as a Filipino, so pwede. So each IF, each sport has a different number of years eligibility. But for our local programs, we do support and we do allow them to join our programs po. For your part, sir, payag kayo na maglaro si Brownlee as a Filipino? It's also a tricky situation because of the parity of the league. Understand that PBA has their own house rules. We are actually we're trying to the parity of the league and with the teams na who can afford yun naturalized or Filipino players na who have been naturalized. So what you're saying is that the law is now subject to the discretion of the applicable league, whether they will follow the law or not. Ganun Yeah, po for ba? Philippine Sports Commission, ako amateur lang naman eh. This is Oo. professional, so it's totally different po. Oho. So, yes. Senator Bongo, sir, wants to deliver a statement. Mr. Chair, Yes, go ahead. Senator Tol, our Majority Floor Leader, distinguished colleagues, no? Matagal rin po akong PBA fan and as chairperson of the Committee on Sports. In fact, we principally sponsored Senate Bill 2518 or the Philippine National Games Bill, which we pass. Naturalized players are allowed to participate since they are already considered as Filipinos. Under Article 4, Section 1 of the Philippine Constitution, those who are naturalized in accordance with law are citizens of the country. Naturalization is a legal process that grants individuals the rights and privileges of citizenship. When a player undergoes this process, they pledge their allegiance to our country and embrace our culture and values, which is why it is only fitting that they should be afforded with the same opportunities as natural-born citizens, especially in the sports where unity and realms of sports where unity and teamwork are paramount. The current policy, which only allows naturalized players to participate
as imports may limit their potential and which runs contrary to our constitution. Kaya nga po pinasa natin itong Philippine National Games para makapaglaro na kasama na yung mga naturalized players. Bukod pa dito, ang mga contribution ng ating mga naturalized players sa ating national team, Gilas Pilipinas, ay hindi maaring baliwalain, no? Ang mga manlalaro tulad nila Marcos Doutit, Andre Blatch, Ange Kwame, at Justin Brownlee ay buong pinagmamalaki natin sa ating international stage na nagdadala po ng karangalan para sa atin. Nararapat lamang po na mabigyan sila ng pagkilala at oportunidad sa ating domestic league. But sabi nga, dito, pwede na makapaglaro sa Philippine National Games ang naturalized players. Pero ito pong kaya nasabi ko kanina na maaring case to case, no? Bilang basketball fan at PBA fan po for the last 43 years, bata pa ako, 7 years old na po ako, nanonood na ako dyan sa Araneta. Yung then known as Ultra Field Sports na ngayon, natulungan natin mapaayos yung tulo. Sobrang tagal na yung gym na yan. Ganun po ako, nanonood ako ng PBA, nagsasakay lang ako ng jeep papunta dyan sa Pasig, papunta sa Ultra. Nasubaybayan ko talaga itong PBA at medyo tumataas na yung level of competition ng PBA. Andiyan na yung mga malalaki natin, sila Junmar Pardo, na nakaka-compete na po sa mga import, no? Minsan, mas malalaki na yung mga local players natin against import. Nandiyan na sila kay Soto. Pero yung sa about the resolution, maybe pag-aralan nyo pong mabuti ito kasi maaari, no? What if si Justin Brownlee paglalaroin na po ng as local, naturalized local, magiging mismatch na. Kung puro naturalized player ang naglalaro dito sa isang team na ito, mismatch na. Mawawala yung excitement pag nagkakaroon po ng mismatch na yung competition. So, I agree with Senator Tol Tolentino dito sa issue na to. But pag-aralan natin ng mabuti, pag-aralan nyo ng mabuti, lalong-lalo na po sa nagdadala sa liga na hindi magiging mismatch. Kasi pag magiging mismatch, nawawala na yung competition at yung gana po ng mga nanonood. So, palimbawa, si Justin Brownlee, maging local player na, tapos may import pa. So, dalawa na magiging import niya. Tapos, paglalaroin mo naman to sa mga teams na medyo, na medyo mahina at walang kakayahang magbayad, maaring ma-pirate po ito, madala na naman po sa abroad. Baka ma-recruit po sa abroad. So, case to case, pag-aralan ng mabuti itong mga naturalized player kung bakit pwede ba silang ipaglaro as a local player na o import. So ngayon, masasagutin po dapat ninyo yan ng PBA kung bakit import pa rin ang treatment, ang touring kaya Justin Brownlee sa ngayon. Kasi naintindihan ko, level of competition, mawawala yung excitement dito kung mismatch na po ang mga laro. Thank you po, Mr. President. I think we have PBA here, si Mr. Eric Castro, the Deputy Commissioner, sir. Yes, thank you. Good afternoon, Your Honors. If I may also add sa sinabi po ni Senator Bongo, at present there are 3 categories of players in the PBA: the local or homegrown talents, the field foreign players na may Filipino lineage and then the imports. So as of the moment, we don't have this category of naturalized players. So right now they fall into under our imports category if I may also share, in FIBA kasi right now, where Justin Brownlee is playing for our national team, they're allowed to play one naturalized player lang So, as mentioned, sila Doutit, sila Kwame, sila Andre Blatch, who used to play for us, for the Gilas program, yun nga one at a time lang So, sa binanggit din naman sa competition, yung parity right now, the PBA has 12 teams. So, and I know the process of naturalizing a
player is will take some time, and of course, right now ho, yung parity will really affect. That's like what Senator Bongo mentioned. So ayun po, but right now, so it may not be as feasible ho for the PBA, but we will look into it ho. Thank you. Samahang Basketball ng Pilipinas, like Get the opinion of the SBP to Jong. Yes. Good afternoon, Your Honors. As far as the Samang Basketball of Pilipinas is concerned, our application for naturalization of a player is para sa national team lang, for the Gilas national team lang, as far as the SBP is concerned. So nag-apply lang kami is for our national team. Yan po. Okay, kasi when we naturalize him kasi yung batas may sariling batas actually yung tao you have your own law a Republic Act applicable to you alone. So ganun din ang nangyari doon. So sinabi doon this person naturalized shall have all the rights, privileges, obligations of a Filipino citizen. Ngayon, hindi kayo concerned na meron tayong pinapanaturalize and yet nakita nyo na beyond participating in international events bringing the name of the Philippines, yung career niya as a player or sportsman is affected by the local regulations of local leagues? I don't think so naman, because he can play also in other countries eh. Hindi naman siya exclusive na ang nilalaroan lang naman ng national team player na naturalized is for the national team games. After the games, then he is free to play in any other tournament outside of the Philippines. And then when he is needed, parang si Jordan Clarkson, we contracted him, he's a naturalized player, he contracted to play in the world. But he is back in the NBA. So we do not hold this contract or yung naturalized playing niya is for when he played here in the World Cup. World Cup, ba yan? World Cup. In the World Cup. I don't think Jordan Clarkson was naturalized here. So meron siyang Filipino passport. But the question here is this, itong mga ito nag-a-apply ng Filipino citizenship. Kagaya nung sinabi nyo kanina, isa-isa, 3 minutes, gusto nyo nang tumira dito, mahal nyo ang Pilipinas. Paano kung gano'n na rin ang nasa puso na Justin Brownlee et al.? Gusto nila dito, ayaw na nila maglaro sa Indonesia, baka mapilayan pa. Sementado yung basketball floor. Gusto na nilang tumira kagaya lahat na nandito. So, bakit ipagkakait sa kanila yung karapatan nilang magtrabaho na rito sa Pilipinas, hindi sa abroad? Yun siguro ang dapat masagot ng mga kinaukulan sa basketball. Hindi lang yung pagkukontrata nyo sa kanya para lumaro sa isang liga to represent the Philippines will be secondary. When he took his oath as a Filipino citizen, his love for the Filipinos, for the country, should be paramount. There's no question about whether he wants to play outside, but given the choice, perhaps he should be allowed to play here. At yung mga Pilipino na sumuporta para siya maging citizen, ay gusto rin makita siya rito. Hindi naman nanonood yun sa Indonesia o sa Japan o sa KBL o Korean Basketball League. So siguro yun yung ang question dito, Mr. Chairman, meron bang karapatan ng isang liga na i-override ang batas na ginawa ng Kongreso? Because tama sinabi ni Chairman, national law yun, Republic Act yun eh. So hindi pwedeng magpailalim yung Republic Act sa isang internal regulation ng isang pribadong samahan. The law applies to all. Kung ano yung magiging karapatan ni Miss Grace Tanto na magpatakbo ng eskwelahan sa Cagayan de Oro, ibigay sa kanya. Hindi natin sinasabi doon ka na lang magpresidente ng school sa Taiwan. Kung gusto mo sa Cagayan de Oro, sa Cebu, pwede.
Di ba? Ganon din siguro yung paglalaro. Yun lang ang skills niya, basketball. Yan ang kanya hanap buhay. Hindi mo pwedeng i-discriminate. So, that should be studied, I have a question for Bisa Castro, Your Honor. Nabanggit nyo sa PBA currently 3 categories of players. Yes, sir. Third category would be imports. Okay. Anong general definition ninyo ng import? Ang general ano po is yung foreigner po. Correct. Yes. Foreigner. Opo. Hindi nyo tinitingnan sa height, di ba? Basta foreigner siya, tama? Actually, to explain it further, we have 3 conferences in one season. So 2 conferences na yun po yung mga import-laden na conferences natin na may mga height limitations. And then the lone conference is the All-Filipino Cup or Philippine Cup. Si Brownlee cannot play in the All-Filipino. Opo, he cannot. Yun ang masakit. Yun ang masakit. And then if Brownlee can play doon sa first 2 conferences na may import, he is an import. Yes, Although by Your- definition, ang una mo sagot sa akin, foreigner. Yes, sir. Precisely. He may look like a foreigner but he's already a Filipino. May Republic Act na siya sa nakadikit na sa katawan niya. Is a Republic Act making him a Filipino. So, yun siguro po doon tayo may clash na sa position kasi when we were granting Brownlee sa plenary discussion namin, nakatingin na kami sa future ng tao eh. Kasi siyempre alam na rin naman natin he's not really starting his basketball career kaya sikat na siya kaya nga natin siya kinuha eh. So hindi natin alam kung medyo pa-peak na o pababa na rin sa basketball career na. So we were concerned about his future kasi parang part of the package deal din yun na tsaka hindi lang din very transactional na di ba na malay mo totoong mahal niya rin ang Pilipinas. Hindi lang siya sa kontrata nakatingin, I will play for the Philippines because this is an economic return for me. Napamahal na sa akin ang Pilipinas and I want also to yung the twilight of my basketball career dito ko na sa Pilipinas din isabuhay. Ayun, tapos sa import laden conference is import tapos definition na import foreigner in the all Filipino he cannot play. So I think we have an issue there kasi ang general rule lang batas natin no discrimination. Tama ba 'yon Marika sa Rica Agustin sa labor law natin no discrimination. Attorney Dexter ganun ang general rule di ba? No discrimination among Filipinos. Yes, Mark, may sasabihin yata si Mark. Mr. Chairman, actually, regarding what you said, I just want to be clarified sa DOLE kung ano po yung mga karapatan ng mga naturalized. As far as we're concerned, pag naging naturalized sila, they have all the rights legally as a regular Filipino, especially and that includes labor rights. So, ano po yung opinion niyo dyan na hindi sila pinapayagan na maglaro sa local, to engage in their profession. Ano po ang opinion ng DOLE sa ganong klaseng practice? For the DOLE po, we I want to be clarified kung ano pong position ng DOLE sa issue na yung mga naturalized ay parang hindi sila pinapayagan na i-exercise yung profession nila dito sa Pilipinas. In this case, sa basketball. So, meron po ba kayong legal opinion tungkol dyan? Or baka sa DOJ, baka meron kayong legal. Because as far as we're concerned, pag naging citizen ng isang tao, syempre, protected na sila sa, protected na po ang karapatan nila bilang Filipino. So, they have the same rights as every Filipino. So, I assume that includes the legal protection, especially under labor law. So, gusto ko lang po na ma-clarify kung ano pong opinion ng DOLE at perhaps yung DOJ sa practice na yan. For the DOLE po, the practice of all professions po in the Philippines shall be limited to Filipino citizens po. And if in the labor po, if yung contract based po, if it is contract based po, employer-employee relationship po, then ano po sir? The labor laws po will prevail po. Then Tolentino. Sa Department of Justice,
may pagkukulang ba rito ang PBA o pwede ba kasuhan ng PBA? Ha? Baka nanonood ka ng basketball, hindi ka na mabibigyan ng passes. Hindi po ako nanonood, sir. Oh, sige, sige. Pwede ba makasuhan dito violation of labor laws ang PBA? Unfair labor practices. Well, Senator, sorry, I apologize because I'm not a recent resource person for this particular Okay. topic. But on the matter, I understand that once a person has been naturalized, he is granted the rights and privileges of a Filipino, including the protection against discrimination. So, yun lang. po. Justin Brownlee pwedeng pumunta lagi sa Philippine Embassy sa abroad. Pwedeng humingi ng tulong sa mga embahada. Di ba? Hindi pwedeng sabihin na hindi ka pwede. Hindi ka, Pilipino siya, di ba? Pwede siyang bumoto. Yes, Your Honor. Pwede siyang kumuha ng SSS. Yes, Your Honor. Ayun. State Council, State Solicitor, ganun ba? Your Honor, may I also manifest that I am not a resource person for this. But Wala namang contempt dito, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mako-contempt. yes, Your Honor. But before we look into the applicability of the labor laws, we have, including the provisions on non-discrimination, we must also look into the nature of the contract of the PBA players. Is it a labor contract, employer-employee contract, or is a contract of service? So we have to consider that, Your Honors. Ako kasi nakatingin ako from the very definition of terms nila eh. Doon tayo na because import must be a foreigner who will be allowed to play in the conference, and then a Filipino is included in the box for the import. So doon po yata tayo may butas tayo ron. Yes, Mr. Chairman. Yes, Yeah. Senator Bato. Sige, Senator Bato. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sana yung intention ni Senator Tolentino na I also sinusuportahan ko rin. PBA should not it should be understood by PBA people that hindi namin to ginawa para masira yung PBA. We love PBA very much. Yan lang ating pinaka source of entertainment ng mga Pilipino eh. Gusto namin suportahan ang PBA. Ayaw kung itong mission na ito, it will cause the demise of PBA, then please tell us. Please tell us. Dahil hanapan natin ng paraan na magkaroon tayo ng compromise kasi kami naman, in Senator Tolentino, we are after equal protection of law. Kasi yung Pilipino na ginrant natin na citizenship, dapat kung anong ma-enjoy na isang ordinaryong Pilipino, ma-enjoy rin sana nila. Yun lang sa amin dahil para tayo kaming magbukang tanga dito, gumagawa ng batas na hindi pala kayang i-implement. Lalong-lalo na yung PBA, hindi kaya i-implement ng PBA yung batas na yan. Pero kaya nga tayo nagtawag dito ng hearing para hanapan natin ang paraan na kasi talaga kami, we're number one fan kami ni Sir Tolentino sa PBA. Ayaw namin masira ang PBA. Kung tingin ninyo, i-classify natin sila as talagang local player, then pagkakaroon nga ng mismatch at it will cause the demise of the PBA, then hindi kami papayag din. Diba? It should be cleared. It should be very made clear to everyone na ang purpose namin dito is para equal protection of law. Yun lang. Senator Bato. Mr. Chair, I agree with Senator Bato de la Rosa at saka Senator Tol. Magkasabay tayong nanonood. PBA fan tayo. We love basketball. We love PBA. I agree with them, no? Na pakiusap ko lang sa inyo, pakisabi sa lahat ng mga naturalized players like Brownlee na since dumaan sila dito sa proseso ng Kongreso at naging Pilipino na sila, unahin nila, bigyan nila ng prioridad ang paglalaro sa lalong-lalo na sa Philippine national team natin. At ngayon, na nagbigay nga ng karangalan sa atin after 62 years, nakuha natin yung first ever Asian gold natin through Justin Brownlee. So sa lahat ng competitions, bigyan niya po ng prioridad ang paglalaro po sa ating bayan. Yun naman po ang kanyang sinumpaan dito as a naturalized player.
So eto ngayon yung nagiging issue na po ngayon kung dito yung tinatalakay natin na anong gagawin yung proseso na hindi siya magiging mismatch na mawawala na yung level of playing field na hindi na po magiging pantay-pantay since iba't iba nga yung ano ninyo, 'di ba, categories ng players. Meron kayong Filipino player, may import kayo at ito pa meron pang Filipino foreign players po sa ngayon. So pag-aralan yung mabuti na hindi po unahin muna natin tong batas. Sundin tong batas, then pag-aralan ninyo kung paano ninyo magagawa ng paraan na walang mismatch at magiging maayos ang competition po. Saan ma-maximize po ito. But priority ang bayan muna. So, Sherwin Gatchalian. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Castro, narinig ko kanina may tatlong category. Ano yung feel foreign? Ano ang kanyang katangian? Ito po yung mga players natin, Your Honor, na meron pong Filipino lineage na maaring isang magulang po ay Filipino. Pero isa anong po- nationality niya? regardless po, kung pwede pong Amerikano, pwedeng may dugong Pilipino Pwede siyang po. pwedeng Pinoy siya, pwede siyang Amerikano. Opo. Pinanganak po sa Pero ang Amerika, tinitignan pero niyo ang doon magulang yung po kanyang dugo. Yung kanyang dugo. Opo. Hindi passport ang tinitignan niyo, hindi nationality, hindi citizenship. Well, right now ho, when a player applies for the draft, to all field foreign applicants, so our requirement is yung isa ho is a passport ho. So, but hindi niyo tinitignan kung Filipino passport holder siya or let's say American passport holder? Yun, To be- yung ano ho namin whole- yung may Filipino lineage ho, that we Lineage can lang prove ho tinitignan niyo. that he's a But Filipino. just to understand fully, itong in the case kay Mr. Brownlee, bakit siya bawal maglaro sa PBA? Well, right now po, it was not the PBA who applied for his naturalization. First and foremost, he was the SBP dahil nga po para po makapaglaro sa ating national team for Correct. Gilas. So again, as mentioned, we have only 3 categories on the players in the PBA. So nung naglalaro ho siya for us for the PBA as an import. Correct. Aha. Oo. But ano ang dahilan bakit bawal siya ngayon? Anong dahilan niyo? Anong official na dahilan kung bakit siya bawal Okay. maglaro? Because of our PBA rules that we follow, nagpo-fall po siya sa category na as an import. Because before he was naturalized, he was an import. Before he was naturalized. Yes. But Opo. now he's naturalized, he's still considered an import. Yes, And by because of, definition, ang import is foreign citizenship. Hindi siya non-Filipino, in other words. yes sir. Yes, Correct? Sir. Yes sir. Kasi para, Mr. Chairman, sa akin kasi, sabi nga ni Senator Bong kanina, na napapanood natin siya, dala-dala niya pangalan ng Pilipinas, dala-dala ni national team, meron siyang bandera ng ating bansa sa kanyang uniform. Lahat tayo nag-cheer for them as a team. Pero pagdating sa sarili nating bayan, sa sarili nating liga, ang tingin natin sa kanya, foreigner pa rin. Parang hindi tugma at hindi tama. No? Objectively, I don't know si Mr. Brownlee. Di ko siya kilala, wala akong personal relationship sa kanya. But tinitignan ko lang yung pagiging tama. Dahil Pilipino siya Hindi na siya kailangan gawan pa ng separate category dahil Pilipino siya. By virtue of itong legislative naturalization process. So hindi na kailangan pag gumawa na naturalize because legally, Pilipino siya. At rinepresent niya yung ating bansa sa mga liga na pinapanood natin lahat. So para sa akin hindi tama, no? Para sa akin hindi tama na sa labas natutuwa tayo Pilipino siya, sa loob sa sarili nating lupa, tawag natin sa kanya dayuhan, no? Yun ang aking sariling
opinion, Mr. Mr. Chairman. Castro, sige, last last input. We'll sir. further, again, we'll study po yung, Sige po. yung resolution po ni, Nakita ko naman nagno-notes ka eh. Opo. Siguro ganito gawin natin ha. Hindi naman natin ito matatapos ngayong araw. So we will just suspend our hearing. Ano?